laban bilang ngayon, siyempre, again, karapatan niya, ginagalang natin. Pero kung ibang posisyon na ilalaban niya, then so be it. Sa matanging mayor aspirant Nancy Hinay ang paghahain ng COC ni dating Makati Councilor Vincent bilang 2nd District Representative. Matapos tumakbong alkalde noong naibalik si dating Caloocan City Congressman Ejay Reyes sa Kamara bilang pinatawan ng ikalawang distrito ng Luzon. Sa Batangas, isinantabi ni Vice Governor Mark Leviste ang balak ng pagtakbo matapos maghain ng COC si Vilma Santos Recto. Pinagkakagado ng mga Leviste ang mga Recto, pinabuti ni Leviste na tumakbo na lang bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng probinsya. Umaasa naman si Leviste na susuportahan siya ni Chris Aquino. I will wish na matulungan niya ako. Pero, ayos ang lakad. Ayan na, tigidig. Tigidig naman, tigidig. Makakalaban niya. Yeah, tigidig. Manzano para sa pagka-vice-gobernador ng Caloocan. Ang kapatid naman ni dating Metro sasakay dyan? 3rd District Representative Arnulfo Teves na si Brian Henry Teves nais makabalik bilang gobernador ng Lalawigan. Matatandaan na nitong Hulyo, inaresto ng otoridad si Teves dahil sa pagdabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Well, sa Pangasinan naman, muling tatakbo bilang alkalde si Sual Mayor John Balugay. Makakalaban niya ang incumbent councilor na si Arthur Celeste. Matatandaan na sa si Balugay sa kontrobersiya ng Pogo dahil sa kumanang relasyon niya kay dating Bamban Mayor Alice Buo. Rafael Bosano, ABS-CBN News. 10 taon nang naghahabol ang pamilya ng pinatay na race car driver na si Enzo Pastor. Sila sa ng otoridad na paintingin pa ang paghahanap sa asawa ni Pastor na tinuturong utak sa naturang krimen matapos buksan ng Korte Suprema ang kaso. Nagpapatrol, Face Javier. Isang dekada nang sumisigaw ng katarina ang ina ng pinasyon na racing champion na si Enzo Pastor. Always, that's really giving us so much doubt already. The system is going, but hopeful that this will come to end. June 2014, noong pinatay ang tanyag na racer sa kanto ng Visayas Avenue at Congressional Avenue sa Quezon City. Papunta sana sila ng kanyang mekaniko sa Pampanga nang lapitan sila ng isang lalaki at barilin si Pastor. Pinambahan ng kaso ang umano'y si Police Officer 2 Edgar Angel, ang negosyanteng si Domingo Sandy de Guzman III at mismong misis ni Pastor na si Dalia Guerrero na siya umanong utak sa krimen. Naaresto sina Angel at de Guzman. Pero ang asawa ni Pastor na si Dalia ay pinagkakasaktan. Kung sundin ng kampo ni Guerrero ang asunto laban sa kanya. Noong 2015, kinatigan ng Court of Appeals ang petisyon ni Guerrero. Pero makalipas ang 10 taon, may nakitang probable cause ang Supreme Court. May sapat umanong ebidensya para ituring na kasabwat si Guerrero sa krimen. Ipinarienstate ng Korte ang arrest warrant at full departure order laban kay Guerrero. We were surprised and happy about it because it's been 10 years that we've been, waiting for justice for my son, Enzo Pastor. Sa muling pagbuhay sa kaso, umaapela ang mga magulang ni Enzo na mapabilis ang paghahanap sa dating manugang. We were seeking the help of DOJ and DMLG, they can help us exercise Oy, ayos ha. Without the probable cause and warrant of arrest. Now is very solid and they would definitely continue on with their job to find Dalia. Hindi sigurado ang mga magulang ni Pastor kung nasan si Guerrero. Ngayong muling binuksan ang kaso, umaapela sila kay Guerrero na bumalik at harapin ang kaso. To the Philippines.
reservoir was filtered